Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ismo. Ito ay patungkol sa karanasan ng kanyang nanay noong dalaga pa ito. Taong 1990, Palumpon, Leyte. Itago na lang natin sa pangalang Lotlot ang panganay ni Ismo. Nang panahong ito ay nasa edad 20 si Lotlot. Marangya ang pamumuhay dahil ang kanyang mga magulang ay kapwa negosyante. Ang totoo, sa Samar talaga sila nakatira. Napadpad lang sila sa lugar dahil nakabili ang kanyang mga magulang ng isang lupain. Kaagad nila itong nagustuhan at tinayuan ng bahay. Maganda ang pwesto. Nasa tabing dagat at iilan lang ang nakatira. Yung tipong napakapayapa. Malayo sa ingay at gulo. Napakasariwa pa ng hangin. Ang mga magulang ni Lotlot ay itago na lang natin sa pangalang Biner at Judith. Finance ang negosyo ng dalawa. Yung bang mamumuhunan sila sa isang tao at ang income ay hahatiin sa 40-60. Pwede sa pag-aalaga ng baboy, palaisdaan, kopra, at marami pang iba. Matatawag ng sitting pretty ang kanyang mga magulang. Tumatanggap lang kasi ito ng pera nang hindi man lang napapagod. Kung sa bagay, nakapamuhunan kasi ang tatay niya noong nag-ibang bansa. Kaya hindi may kakailang may ibubuga sila sa financing. Sa kabutiang palad, ni minsan hindi pa sila nakatikim ng lugi. Kung mahina man ang kita, naisosoli naman ang puhunan. Katunayan, nakapagtapos ng pag-aaral si Lotlot, ngunit hindi muna ito nagtrabaho. Panaylakwat siya lang kasama ang barkada, at kung minsan ay pumupunta pa sa kanyang pinsan na malapit lang din sa lugar nakatira. Sobrang lakwatsyera si Lotlot, at kung saan-saang disko napapadpad. Lingid sa kaalaman ng dalaga, ito pala ang magiging dahilan para makaranas siya ng isang bagay na makakapagpabago sa kanyang pananaw. Karanasang hindi maaalis sa kanyang isipan kailanman. Kasalukuyang nasa tahanan nila Annabel si Lotlot. Nasa likod lang sila ng bahay habang naglalaba ang kanyang pinsan. "Oy, Annabel, bumisita ka naman sa amin. Kakatapos lang ng bahay, may kamalig sa tabi ng dagat, maganda dun." Wika ni Lotlot sa kanyang pinsa na si Annabel. Abala nga ako sa bahay, Lot. Alam mo namang laging wala dito si nanay at tatay . Mabuti ka nga nasa bahay lang ang mga magulang mo. Kasundo mo pa at hinahayaan ka lang maglakwat siya. At saka, natitikman mo pa yung lahat ng gusto mo. Tugon ni Annabel. Dismayado si Lotlot sa naging pahayag ni Annabel. Nakaramdam siya ng kaunting insulto dahil ang katotohanan, tumatakas lang si Lotlot. Hindi niya kasundo ang mga magulang at laging nakikipagtalo. Magpasa ganun pa man, hindi na siya nagbigay ng negatibong komentaryo. Sa halip, ngumiti na lang ang dalaga kay Annabel at sinabihan nitong ikaw ang bahala. Habang papauwi si Lotlot, may napansin siyang isang lalaki nakatayo sa gilid ng kalsada sa harap ng tindahan. May nakalapag na bayong sa gilid ng puno ng saging. Binibini, bumili ka naman ng paninda ko. Ang ganda mo pa naman." Bungad ng lalaki sa kanya. Nabati nito ang atensyon ng dalaga at halatang nahihiya sa sinabi ng tendero. Ibang-iba ang aura ng lalaking ito. Matangkad, matipuno, mahaba ang buhok, moreno at kung sa muka ay may ibubuga. Bagay na masasabing gwapo. Napaisip kaagad si Lotlot. Ganto kasi ang mga katangian ng lalaking type niya. Yung bang tall, dark and handsome. Kaso nga lang tindero lang ito ng saging.
Magpasaganon pa man ay lumapit si Lotlot. Marahang dumampot sa mga saging at pumili ng hindi pa gaanong hinog. Muli namang nagsalita ang lalaki. Sinabing lahat daw ng saging niya nasa isang puno lang at bago pa lang itong ani. Pag-angat ng tingin ni Lotlot sa mukha ng lalaki, nakaramdam siya ng kabog sa dibdib dahil sobrang kaaya-aya ang itsura. Panalo sa lahat, mula sa mata, ilong, bibig. Talagang gwapo ang itsura. Ito pa lang ang unang beses na nakaramdam ng kaba ang dalaga sa isang lalaki. Ganun ba? Sige, 1 kilo lang ang bibilin ko. Nga pala, anong pangalan mo? Wika ni Lotlot. Nagpakilala naman ang lalaki bilang Gustan. Bagay na bagay daw ang pangalan ng lalaki ayon sa dalaga. Barakong barako at gwapo pa. Teka, minsan na kitang nakita. Siguro hindi mo lang ako napansin kasi maraming tao doon sa diskuhan. Di ba, kayo yung bagong nakatira doon malapit sa baybayin? Haba, maganda pala yung anak ng 2 negosyante Wika ni Gustan, na mas lalong nagpapantig ng damdamin ni Lotlot. Yumuko siya at nagsimulang maglakad. Hindi niya kinayang sumagot sa lalaki dahil sa hiya. Mula noon, hindi na maalis sa isip ng dalaga si Gustan. Tila may kakaibang gayuma dahil hanggang sa pagtulog, napapaginipan niya yung binata. Araw-araw niyang inaabangan si Gustan na muling dumaan sa lugar. O hindi kaya naman tumatambay uli siya doon sa harapan ng tindahan. Ngunit hindi na ito nagpakita pa. Nang hinayang tuloy si Lotlot kung bakit hindi niya naitanong kung saan nakatira si Gustan. Nang sa ganon ay maaari siyang magpapansin dahil talagang matindi ang pagkagusto niya doon sa lalaki. Hanggang sa pinunta niya uli si Annabel at tinanong kung may kakilala ba ang kanyang pinsan na nagngangalang Gustan. Gustan, yung naglalako ng saging. Abay, kilala ko yung taong yon, yung mahaba yung buhok, ano? Teka, bakit mo naman naitanong? Tsaka yung daloy ng pananalita mo parang interesado ka sa kanya. Hoy, maraming sabi-sabi na weirdo daw yung taong yon. Yun ang ginagawang panakot sa kabataan dito sa lugar dahil aswang daw yun Wika ni Annabel. Anong aswang? Naniniwala kayo sa mga likhang isip lang? At saka hindi siya weirdo, no? Ang gwapo kaya tapos ang tangkad pa. Saan ba yun nakatira? Wika ni Lotlot. Ay nako, ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga dyan. Doon daw yun sa may bukid nakatira. Sabi ng kapitbahay ng tiyo ko. Tugon ni Annabel. Ay, salamat. Kaso sa bukid, no? Alam mo kasi, nakaramdam ako ng pagkagusto sa kanya Biruin mo ba naman sinabihan niya ako maganda? Lumapad yung tenga ko nung narinig ko. Samahan mo ko pinsan, sige na, puntahan natin. Wika ni Lotlot. Ay nako, sabi ko naman sa'yo marami akong ginagawa kapag wala si nanay at tatay. Kung gusto mo ikaw na lang. Dumiretso ka lang sa eskinitang yun, Makikita mo yung mahabang daanan patungong bukid. Ikaw na lang mag-isa yung pumunta. Parang mas weirdo ka pa kay Gustan. Kumakate ka ba? Wika ni Annabel. Ano bang sinasabi mong kumakate? Hindi ba ako nakakaranas na magkaroon ng nobyo? Pambihira naman to. Kamag-anak yung kausap ko tapos yung tingin sa akin. Mababang babae. Hindi porket palagi akong umaalis. Kung ano-ano na yung ginagawa ko sa buhay ko. Wika ni Lotlot. Makalipas ng ilang araw, hindi niya na nasilayan pa si Gustan. Hanggang sa nagkaroon ng fiesta sa lugar ng tiyo ng pinsan niyang si Annabel. Nagkataon namang pinuntahan siya ni Annabel sa kanila at inayang magtungo doon sa fiesta. Tuwang-tuwa si Lotlot sa mga sandaling ito
Batid niya sa sarili na muling makikita si Gustan. Dali-dali siyang nagbihis at kaagad na sumama kay Annabel patungong bukid. Maraming tao sa lugar. Sa mga sandaling ito ay tanghali na sila nakarating. Sumakto namang kakaluto lang ng lechon, kaya naman bumanat kaagad ng kain ang dalaga. Matapos nun, kagaya ng dati, gumala kaagad ito sa lugar kung saan merong perya. Nasa tapat lang ito ng bahay ng tsuhi ni Annabel at sinama niya ang pinsan upang maglibot. Hanggang sa nanlaki ang kanyang mga mata, nakita niya si Gustan, nakadamit ng walang manggas. Kita ng dalaga ang hubog ng bisig ng binata. Halatang sanay sa gawaing bukid, bato-bato at malaki ang kalamnan. Uy, Annabel, ayun o, si Gustan na sa perya. Parang pumupusta ata. Wika ni Lotlot. Malamang pupusta yan kaya nga nasa peryahan eh. Alangan namang manood lang. Oy, saan ka pupunta? Wika ni Annabel. Ngunit biglang lumapit si Lotlot kay Gustan. Pasimpleng tumabi at nagkunwaring pupusta din. Kagad naman siyang napansin ni Gustan at binati. Uy, ikaw pala. Nakakagulat naman to oh. Wika ni Gustan. Hindi nakapagsalita si Lotlot. Tumangulang ito dahil nahihiya siyang tumingin sa mukha ng binata. Ilang sandali lang, umalis na si Gustan. Sinunda ng tingin ni Lotlot ang binata kung saan pupunta. Patungo ito sa bandang unahan. Sa may makapal na kakahuyan at may maliit na daanan papasok sa lugar. Batid ng dalaga na doon nakatira si Gustan. Kaya naman pasikreto niya itong sinundan at nagkunwaring may hinahanap lang. Hanggang sa may nakita siyang magkakasunod na bahay. Ang isa dito ay maliit at gibana. Yung sunod na bahay naman ay nasa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ang paligid ng lugar ay napapalibutan ng makapal na sagingan at damo. Walang katao-tao sa lugar. Kaya naman dismayado si Lotlot sa pagkukunwaring may hinahanap lang. Hanggang sa nakita niya si Gustan, nasa bukana ng ikalawang bahay, naglalatag ng mga saging sa lupa. Ay, wala na palang daanan? Dito na ba yung hangganan, Gustan? Wika ng dalaga. Oh, anong ginagawa mo dito? Wala nang ibang daanan, hanggang dito na lang sa bahay ko. Mga saging na ang makikita mo sa buong paligid na siyang lupain ng yumaong mga magulang ko. Teka, hindi na din kasi ako nakafiesta kasi wala na akong ipanggagastos eh. Wika ni Gustan. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Lotlot sa mga sandaling iyon. Bukas makipag-usap si Gustan. Kaya naging kumpiyansa ang dalaga. Nagpaliwanag naman ang dalaga. Sinusundan niya lang ang kanyang pinsan kung saan ito nagpunta. Ngunit baka nagkamali siya ng dinaanan. Ganun ba? O sige, dito muna tayo sa beranda tumambay. Sariwa yung hangin dito saka malamig. Wika ni Gustan. Ngunit sa totoo lang, kahit pa man hindi siya alokay ni Gustan ay talagang gusto niyang tumambay sa lugar. Hindi dahil sa malamig at sariwa ang hangin, kundi nais niyang makasama ang binata at tignan kung ano ang mga ginagawa nito. Parang matagal na silang magkakilala. Bukas na itong nakipag-usap kahit hindi pa sinasabi ng binata ang buong pagkatao nito. Nag-usap sila. Lahat ng pumasok sa isipan niya ay tinatanong ni Lotlot. Hanggang sa umabot na ito patungkol sa mga magulang ni Gustan. Ang sabi naman sa kanya habang lumalalim ang usapan, namatay daw ang kanyang mga magulang dahil sa isang aksidente. Natagpo ang patay sa lugar ng ormok. At ayon sa mga residente,
Pinatay sila ng hindi kilalang mga tao. Nagtanong naman ang dalaga kung doon ba sila nakatira sa Ormoc noon. Ang sabi ni Gustan ay hindi. Bumibisita lang ang kanyang mga magulang sa isang kamag-anak. Hanggang sa kinabukasan, namatay daw ang mga ito. Nakita ni Lotlot ang malungkot na mukha ni Gustan habang pinapaliwanag ang kaganapan. Kaya naman iniba niya ang usapan at diretsyong nagsalita. May asawa ka na ba? Wika ni Lotlot. Wala no. Hindi pa nga ako nagkakaroon ng nobya. At sa totoo lang, ayoko mag-asawa dahil wala namang nagkakagusto sa akin. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Walang ibang trabaho kung hindi ito lang. At sino ba namang magkakagusto sa akin sa ganitong itsura ko? Parang walang ligo. Wika ni Gustan. Napangiti naman si Lotlot dahil nakita niya sa mukha ni Gustan ang pagka-inosente patungkol sa mga babae. Walang pagdadalawang isip na sinabi ng dalaga na merong nagkakagusto sa binata. Ngunit hindi niya lang napapansin. Baka hindi dahil sa katayuan ng buhay mo kaya walang nagkakagusto sa'yo. Baka dahil torpe ka manligaw. Gwapo ka naman, mabait, masipag, at saka malakas din yung pangangatawan. Yun yung mga gusto ng babae sa isang lalaki kagaya ko. Gusto ko yung barako at maginoo. Wala din kasi kung manliligaw eh. Sa totoo lang, nag-aantay lang ako ng tamang tao. Wika ni Lotlot. Pinaparamdam ng dalaga ang pagkagusto sa binata. Ngunit tila walang interes ito sa usapan. Sinabi pa ng binata na nais niyang mapag-isa dahil wala siyang kailangang ibang isipin bukod sa kanyang sarili. Napakamot na lang ng ulo si Lotlot. Kulang na lang daw ay hubarin niya ang damit upang magbago lang ang isip ng binata. Ngunit napaka-irresponsable naman kung gagawin yon ng isang babae. Talagang gusto niya si Gustan. Pinapangarap niyang maging kasintahan at kabiyak balang araw. Hanggang sa sumapit ang takip silim. Napansin niyang biglang natahimik ang binata at parang natataranta. Kaagad niyang nilapitan si Gustan. Tinanong niya kung ano ang problema. Ngunit hindi siya pinapansin ng binata. Tumayo ito at kaagad na pumasok ng tahanan. Malakas na sinarado ang pintuan na labis namang ikinagulat ng dalaga. Nakarinig siya ng paghangos na parang naghihingalo sa loob ng bahay. Inakala pa noon ni Lotlot na baka may hika si Gustan, kaya nag-aalala siyang kumatok sa pintuan. Umuwi ka na! Umuwi ka na, Lotlot, dahil siguradong hinahanap ka na ng pinsan mo. Wika ni Gustan sa loob ng tahanan. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang hirap na hirap ka dyan? Buksan mo yung pintuan! Tugon ni Lotlot. Pag sinabi kong umuwi ka na, umuwi ka na. Naglalabasan ng mga mabamangis na hayop sa lugar tuwing gabi. Magiging delikado ang kalagayan mo, kaya umuwi ka na! Muling wika ni Gustan. Kaya naman walang nagawa si Lotlot kung hindi lisanin ang lugar. Habang papalayo, sumaglit siya ng tingin sa bahay ni Gustan. Nakita niyang may sumilip sa bintana, ngunit hindi niya naaninag gawa ng madilim sa loob ng bahay. Nang makarating siya sa perya, nakita niya doon si Annabel. Alalang-alala pa ang muka habang kasama ang tiyuhin. Saan ka ba nang galing? Kanina ka pa naming hinahanap eh. Naistorbo patuloy yung tiyuhin ko sa pag-aasikaso sa mga bisita niya. Wika ni Annabel. Grabe naman to, naglibot-libot lang ako. Bigla ka kasing nawala kanina, tsaka hindi naman ako pumunta sa bahay ng tiyuhin mo eh, dito lang. Wika ni Lotlot. Abay, ako pa talaga yung nawala. Ikaw tong biglang nawala.
Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Huwag mo sanang dalhin dito yung ugali mo na gumagala kung saan-saan nang hindi nagpapaalam. Ako pa naman yung nagdala sa'yo. Kapag may nangyari sa'yong masama, ako ang pagbubuntungan ng galit ng mga magulang mo. Ay tara na nga, umuwi na nga tayo. Kanina pa nag-aantay yung habal-habal. Wika ni Annabel. Umuwi na sila ng gabing yun. Dala ni Lot-Lot ang matinding pagtataka kay Gustan. Bakit daw sinabi nitong merong mababangis na hayop sa lugar? Samantalang kung meron man, dapat matagal nang napabalita na may nabiktima ang mga ito. Kinabukasan, napaisip si Lot-Lot na balikan ng bahay nila Gustan. Subalit ang problema, hindi niya alam kung papaanong lalapitan ng binata. Sa kanyang isipan, baka makulitan sa kanya si Gustan. Bigla siyang tinawag ng kanyang tatay at sinabing meron siyang bisita. Nang sandaling ito ay nasa kwarto si Lot-Lot. Sumilip siya sa bintana. Laking gulat nang makitang nakatayo sa harapan ng bahay si Gustan. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib. Nagmamadali pa itong lumabas ng tahanan at kaagad na tinanong kung ano ang sadya ni Gustan. Nanghingi ito ng pasensya sa naging asal kahapon. Ayon kay Gustan, meron siyang trauma, kaya naging ganon ang reaksyon niya. Nakaramdam ng awa si Lot-Lot kay Gustan. Marahil dumaan sa depression ang binata nung namatay ang mga magulang nito. Pinapasok niya sa bakuran ng bayang binata, ngunit umiling ito at sinabing hindi siya magtatagal at aalis na kaagad. Hindi naman na nagsalita pa si Lot-Lot. Tumango na lang ang dalaga at sinabihan siyang mag-ingat. Nakita niya itong binuhat ang isang bayong ng saging at naglakad palayo. Dito na lumakas ang kuryosidad ni Lot-Lot. Gusto niyang matulungan si Gustan. Gusto niyang maging dahilan para magbago at maging masaya uli ang binata. Pagsapit ng hapon, nagpaalam ang dalaga sa kanyang magulang na aalis muna. Hindi alam ni Lot-Lot kung bakit nagawa niyang magpaalam. Samantalang hindi niya naman ito gawain kapag aalis ng bahay. Abay, bigla atang bumait ka ngayon. Ano bang nakain mo? Pasensya ka na anak ha. Medyo abala kasi kami ng nanay mo kaya hindi ka namin napapagtuunan ng pansin. Oo, hindi naman mahirap ang trabaho namin ng nanay mo, pero sobrang pihi ka ng nanay mo. Gustong ipasikaso sa akin yung kita sa puhunan. Alam mo naman kapag pera ang pinag-uusapan talagang napakaselan. Pagpapaliwanag ng kanyang tatay, hindi naman na nagsalita pa ang dalaga. Tumango lang ito at kagad nang umalis. Gabi na siya nang makarating sa bahay nila Gustan. Ngunit sa totoo lang, maliwanag pa nang makarating siya sa lugar. Ngunit pinag-iisipan niya kung ano ang gagawin kapag nakarating na sa mismong tahanan ng binata. Napakatahimik ng lugar. Mga huni lang ng kuliglig at kaluskos ng maliliit na insekto ang kanyang naririnig sa buong paligid. Sa mga sandaling ito, ilang distansya na lang si Lot-Lot mula sa bahay nila Gustan. Nang bigla siyang nakarinig ng malakas na paghangos, na para bang may malaking nilalang sa bandang dilim. Inisip ni Lot-Lot na baka kalabaw lang. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa may humarang sa kanyang daanan. Halos maiyi si Lot-Lot nang makita ang isang napakapangit na nilalang. Sobrang itim. Mahaba ang kamay at paa. Nakadungaw sa kanyang muka ang muka ng nilalang. May matutulis na ngipin at nanglilisik ang mga mata. Hindi napigilan ni Lot-Lot ang sumigaw at kaagad na tumakbo palabas ng lugar. Parang nabuhusan siya ng malamig na tubig dahil sa kilabot. Nang makarating siya sa kalsada, huminto si Lot-Lot at umupo sa isang bato.
tinignan niya kung sumunod ba ang nilalang. Ano ba yun? Nakakatakot naman, hindi naman pwedeng hayop yun. Kasi tao yung postura eh. Aswang kaya yun? Wika ni Lotlot. Hanggang sa biglang may kumalabit sa kanyang balikat. Halos mapatalon si Lotlot sa gulat. Pag-angat niya ng tingin, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Gustan. Oh, anong ginagawa mo dito? Saka, bakit parang gulat na gulat ka? Hindi nakakibo si Lotlot. Nakatulala lang at kita sa muka ang matinding pagkasindak. Muli namang nagsalita si Gustan. Pinakalma niya si Lotlot at tinanong kung anong problema. Dito na nagsalita ang dalaga. Sinabi niya kung anong bumungad sa kanya noong papunta siya sa bahay ng binata. Ano ba namang kasing gagawin mo dun sa lugar ng ganitong oras? Wika ni Gustan. Bibisita lang sana ako sa'yo kaso basta nakakatakot yung nakita ko kanina eh. Sigurado kung aswang yun. Tugon ni Lotlot. Naku, guni-guni mo lang yun. Baka naman kung anong hayop lang. At saka, bakit mo naman ako bibisitahin? Tumayo ka nga dyan, para kang bata eh. Wika ni Gustan. Dito na sinabi ni Lotlot na naaawa siya sa binata. Gusto niyang makatulong sa dinadaing nitong trauma. Naintindihan niya ang sitwasyon at maaaring dulot ito ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sumabat naman si Gustan na hindi niya kinakailangan ng tulong sapagkat ayos lang naman siya. Hindi naman malala ang kalagayan. Baka iniisip mong baliw ako ha? Hindi ganun yun. Pwede ka nang umuwi. Gabi na at baka pagalitan ka pa ng mga magulang mo. Mungkahi ni Gustan. Natatakot nga akong umuwi. Baka makita ko uli yung aswang eh. Nakakatakot kaya dito na lang kaya muna ako sa bahay ng tiyo ko, saka ng pinsan ko. Wika ni Lotlot. Sinabi naman ni Gustan na wala sa bahay ang tiyuhin at pinsan niya. Umalis ito kaninang umaga at hindi niya pa nakitang bumabalik. Napadaan ako dyan kanina. Tignan mo nga, patay pa yung ilaw ng bahay nila. Saka, hindi naman pwedeng dun ka sa bahay ko. Umuwi ka na lang. Wika ni Gustan. Bakit hindi naman ako pwede sa inyo? Ano bang meron dun? Kung sa bagay nakakatakot kasi dun ko nga nakita yung aswang. Pero pwede naman siguro na dun na lang ako eh. Ayoko din umuwi, no? Wika ng dalaga. Ang katotohanan, kahit natatakot si Lotlot, mas nanaig ang kagustuhan niyang makausap at makasama si Gustan. Dala ng pagnanais sa binata, kung tutuusin baliktad na ang sitwasyon. Babae na ang nanliligaw imbis na lalaki. Ngunit ang problema, tila walang interes si Gustan sa anumang relasyon. Magpasaganon pa man ay walang nagawa si Gustan kung hindi ang sumang-ayon na lang kay Lotlot. Ngunit may isang kondisyon. Kasama niya sa bahay ang matandang kapatid ng kanyang tatay. Suplado kasi ang tiyuhin niya at napagkakamalang weirdo. Kaya sana ay wag na lang niyang pansinin. Nang sabihin ito ng binata, parang nabunutan ng tinik sa lalamunan si Lotlot. Nawala ang kanyang takot at napalitan ng pagkasabik. Yun na nga ang nangyari. Habang patungo sila sa bahay ni Gustan, tinuro ng dalaga kung saan niya nakita ang nilalang. Ngunit hindi kumibo ang binata. Seryoso lang ang mukha nito na parang pinagmamasdan ang lugar. Pagbukas ng pinto ng tahanan, bumungad kay Lotlot ang hindi kaaya-ayang amoy. Mabaho at nakakasulasok sa ilong. Hindi naman siya nagpakita ng negatibong reaksyon dahil baka kung ano pang sabihin sa kanya ng binata.
May kalakihan ang tahanan. Hiwalay ang kusina sa likuran. May sala at merong 2 kwarto sa loob. Wala namang nakita si Lotlot na mahalagang kagamitan. Yung tipong puro nakasabit na plastik lang. Mga damit na ginamit at nagkalat pa ang alikabok na animoy walang nag-aalaga sa tahanan. Dumiretso lang sa likod ng bahay si Gustan. Nilapag ang dalang saging at nagpalinga-linga sa buong lugar. Nagtanong naman si Lotlot kung nasaan ang kanyang tiyuhin. Sinabi ni Gustan na hindi pa daw bumabalik. Maya-maya lang siguro ay darating na iyon. Hindi alintana ni Lotlot kung anong meron sa loob ng bahay. May ilang mga bagay kasi na hindi pamilyar sa kanya. Lalo na yung altar na wala namang rebulto, maliban sa mga nakahilerang pahina. Iba't ibang uri ng kwintas at mga bote na may iba't ibang laman. Hanggang sa kumuha si Gustan ng banig at dinala sa likod ng bahay. Doon kasi sa gilid ng kusina ay may karugtong na maliit na kamalig. Doon nilatag ni Gustan ng banig at sinabihang magpahinga na ang dalaga. Medyo nadismaya si Lotlot dahil ang buong akala niya ay makakausap niya ang binata. Pero napapansin niya sa mukha nito ang inis. Yung bang tumititig si Lotlot, ngunit panay ang iwas sa kanya at magkasalubong pa ang kilay. Hindi niya na ito pinansin, ngunit nang makapasok ng kamalig si Lotlot, dito na sinabihan ni Gustan na magbabantay siya sa labas ng tahanan. Kinilig ang dalaga sa mga sandaling iyon. Ang labas ng kamalig ay ilang konti lang ang layo mula sa pintuan. May mahabang upo ang kawayan at pakiramdam ni Lotlot, parang katabi niya na si Gustan kung sakaling magpapahinga ito doon sa labas. Hanggang sa... Huwag kang lalabas. Kung sakaling meron kang mapansin na kakaiba, huwag kang lalabas dyan sa kamalig. Wika ni Gustan at nagtaka si Lotlot. Kapansin-pansin ang pagkunot ng muka habang tinititigan si Gustan. Nagtanong siya kung bakit. Ang sabi ng binata, gaya ng nakita niya kanina, baka magpakita uli ang nilalang. Di ba sabi mo, baka guni-guni ko lang yung nakita ko? Tinatakot mo ba ako? Wika ni Lotlot. Hindi kita tinatakot. Totoo ang mga nakita mo kanina. Sige na, huwag nang maraming tanong. Matulog ka na at bukas ng umaga pwede ka nang umuwi. Wika ni Gustan. Dito na nakaramdam si Lotlot ng pagka-weirdo sa binata. Kanina lang kasi ay malumanay itong magsalita. Ngunit ngayon ay sobrang strikto. Kinumpirma ni Lotlot na may sakit nga sa pag-iisip si Gustan. Ngunit hinayaan niya na lang. Sa halip ay hindi na siya nagsalita pa at inantay na lang na dalawin siya ng antok. Nakaupo lang sa labas ng kamalig si Gustan. Nagsinde ng tabako at ilang sandali lang. Bigla itong tumayo at naglakad patungo sa unahan. Hanggang sa hindi na siya makita ni Lotlot dahil makikita mo lang ang lugar gamit ang gasera. Nakarinig uli si Lotlot ng paghangos na pamilyar sa kanya. Ito yung tunog bago magpakita ang napakapangit na nilalang. Ilang sandali pa, naging pagtatalo na ng 2 tao ang naririnig niya. Ang boses ng isa ay si Gustan, habang yung isa naman may pagkagasgas at hindi niya maintindihan. Kapag merong nangyari sa kanya, magtatalo tayo. Huwag mo siyang papakialaman dahil kaibigan ko siya. Wika ni Gustan. Nang mga sandaling ito ay nakaramdam ng matinding kilabot si Lotlot. Batid niya sa sarili na totoo ang nakita niyang aswang at maaaring kakilala ito ni Gustan.
Marahan siyang sumilip sa bintana. Nanlaki ang mga mata ni Lotlot nang unti-unting maaninag ang isang taong nakalambitin sa puno. Ang ulo nito ay nakadungaw kay Gustan. Sobrang bagsik kung magsalita. Naramdaman ni Lotlot na totoo ang hinala niya. Nataranta ang dalaga dahil umaakma ng sakmal ang nilalang kay Gustan. Pilit na nilabanan ni Lotlot ang matinding kilabot. Halos maihipa siya sa salawal at kamuntikan pang malaglag doon sa kamalig. Bigla namang sumigaw ng mabigat na salita si Gustan. Dinuro ang nilalang at pinaalis sa lugar. Wag na wag kang lalabas ng tahanan, Lotlot. Wika ni Gustan. Ilang sandali pa ay umangil ng malakas ang aswang. Kagad itong lumundag patungo sa dilim, hanggang sa bigla na lang naglaho. Ano ba yun? Kilala mo ba yun? Kakilala mo yung aswang? Gusto ko nang umuwi, oh! Wika ni Lotlot. Sinabihan na kita na hindi pwede dito sa lugar ko. Ang tigas kasi ng ulo mo. Akala mo ba madali sa akin yung lahat? Hindi, dahil maging ang kilos ko ay magiging limitado. Lahat ng ginagawa kong pagtatanggol sa mga tao, hindi nila nakikita. Marami pang sabi-sabi na aswang daw ako. Mali ang akala nila. Kung hindi dahil sa akin, malamang marami ng paghahasik sa lugar ang naganap. Ako ang pumipigil sa tiyuhin ko para sa binabalak niyang karanasan sa taong bayan. Wika ni Gustan. Hindi ko nga naiintindihan. Diretsuin mo nga ako, pero gusto ko nang umuwi. Wika ni Lotlot. Hindi ka pwedeng umuwi ngayon. Bukas na dahil nasa peligro ang buhay mo. Lotlot, nararamdaman ko naman ang gusto mong ipahiwatig sa akin. Alam ko may pagtingin ka, at ganun din naman ang nararamdaman ko para sa'yo. Ang totoo, wala akong sakit kahit kaunti. Yung sinabi ko sa yung trauma hindi totoo. Meron lang talaga akong tinatagong lihim. At maaaring pagkatapos mong malaman ang lahat, hindi mo na ako makita pang muli. Pamilya kami ng aswang, at ang nakita mo ay tiyo ko. Kaya pinaalis kita nung minsang nagpunta ka dito, dahil iniisip ng tiyo ko na pagkain ka na ibibigay ko sa kanya. Kasalukuyan noong naghahanda siya sa pagpatay sa'yo. Kaya pinaalis kita kaagad. Pagpapaliwanag ni Gustan na labis ikinagulat ni Lotlot. Kaagad siyang nagtanong kung pati ba daw si Gustan ay aswang. Hindi ako aswang, pero kung gugustuhin ko pwede naman. Mas nais kong mamuhay ng payapa. Ang totoo, ang ikinamatay ng mga magulang ko ay pinatay sila ng grupo ng may mga tangan. Matagal nang tinutugis ang mga magulang ko sa pinagagawa nitong panggagambala sa mga residente sa iba't ibang parte ng Leyte. Marami sila, at hindi lang kami ang lahi ng aswang. Dapat kasi hindi ka na naglakas ng loob na suyuin ako eh. Pero kasalanan ko ang lahat ng to. Dapat hindi na lang kita pinansin. Nagkaroon patuloy ako ng responsibilidad sa'yo. Imbis na tahimik lang ako na pinoprotektahan ng taong bayan. Alam mo bang markado ka na ng tiyuhin ko? Ang ibig sabihin nun, hindi siya titigil hanggat hindi ka niya napapatay. Ay nako, kahit saan ka magpunta, alam niya kung nasaan ang presensya mo. Wika ni Gustan. Napahagulgol na lang ng iyak si Lotlot. Hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari. Binalot siya ng kilabot. Ibig sabihin, mamamatay ako? Paano yung mga magulang ko? Paano ko ipapaliwanag sa kanila? Sabihin na lang natin sa otoridad. Wika ni Lotlot. Mas lalong lalala ang sitwasyon kapag sinabi mo sa otoridad. Baka isiping kathang isip mo lang. Literal na mahirap paniwalaan ng mga aswang. At isa pa, maaapektuhan ako. Kaya kung ako sa'yo, ipaubaya mo na lang sa akin at ako nang bahala sa lahat. Tugon ni Gustan.
Paano kung hindi mo mapigilan? Anong gagawin mo? Itsuhin mo yun, di ba? Wika ni Lotlot. Dito siya umuwi sa tahanan ko. Kakausapin ko siya bukas. Kapag hindi siya nakinig, mapipilitan akong kalabanin siya. Yun lang ang paraan para sa kaligtasan mo. Papatayin ko si Teoderio. Total, matagal na panahon na akong nagtitimpi. Meron siyang malaking ugnayan sa mga magulang ko. Kaya iniisip ko na magulang ko na rin siya. Kahit na sa kabila ng lahat nahihirapan ako. Tandaan mo to, sa oras na makauwi ka sa inyo, huwag mong ipapaalam kahit kay Nino ang nangyari sa'yo. Dahil pati ako malalagay sa alanganin sa oras na gawin mo yon. Hindi mo na ako makikita muli pa sa lugar kapag nangyari yon. Isipin mo na lang na meron kang gwardya sa tuwing sumasapit ang gabi. Asahan mong naroon ako palagi para bantayan ka. Ikaw kasi, hindi mo pa kaagad nakuha yung reaksyon ko kung bakit iwas na iwas ako sa'yo. Napakakulit mo, pinapalala mo yung sitwasyon. Wika ni Gustan. Nang mga sandaling ito ay naguguluhan si Lotlot. Sa kabila ng pagkatao ni Gustan, ito pala ang nagliligtas sa mga residente sa lugar. Ayaw niyang may mangyaring masama sa mga tao kapag naggasik ng lagim ang kanyang tsuhin. Dumagdag pa sa problema nito si Lotlot. Naisip ng dalaga na naging pabigat siya at dagdag alalahanin pa. Sinisi niya ang sarili sa pagkagusto sa binata. Ngunit sa pinakita ng binata na matinding pagpapahalaga sa buhay ni Lotlot, mas lalo siyang humanga. Nais niyang damayan nito kung ano ang kinakaharap na problema. Sinabihan niyang hindi siya uuwi ng tahanan. Sa halip, doon na lang siya sa bahay ni Gustan mananatili. Sasama si Lotlot sa kung saan man ang binata. Napakunot naman ang mukha ni Gustan. Naisip ng binata na nahihibang na si Lotlot. Kaya sinabihan niya ito na huwag maging hangal. Teka, nabanggit mo naman sa akin na meron ka ding gusto, di ba? At tama ka, meron nga akong gusto sa'yo. Anong saysay kung hindi kita dadamayan, Gustan? Malamang iniisip mo ngayon na kakaiba akong babae. Kapag sinabi ko sa'yo na gusto kong maging nobya mo, magagalit ka ba? Wika ni Lotlot. Yung matinding tensyon, parang nilipad ng hangin at napalitan ng pagkahiya. Napayuko si Gustan. Nagkamot ng ulo habang umiiling. Para mo na ring sinabing binibenta mo ang sarili mo. Magkaroon ka nga ng dignidad. Yan ba ang kinalakihan mo? Siguro marami ka ng dinaanang lalaki, ano? Wika ni Gustan at sinampal siya ni Lotlot. Anong marami? Parang kalabaw na maraming lamok ang nakadapo. Hoy lalaki, oo nagkakagusto ako. Pero sa isang tao lang. Pili lang ang nilalapitan ko. Ni isa nga sa mga manliligaw ko wala akong sinagot eh. At sa totoo lang, naninibago ako dahil akala ko karma na yung dumating sa buhay ko. Ako pa yun ang liligaw pero napakatorpe mo. Di bueno, wag na nga lang, wag mo nang isipin. Uuwi na ako bukas. Basta bantayan mo lang ako tuwing gabi. Hindi ko ipagsasabi yung meron sa pamilya mo. Wika ni Lotlot. Pasensya ka na kung yun yung una kong tingin sa'yo. Hindi pa kasi tayo lubos na magkakilala. At sa totoo lang, hindi ko din naman alam na lalalim yung ugnayan natin. Pero sige, ituturing kita na importanteng tao sa akin. At kung yun din ang gusto mong turing sa akin, walang problema. Hindi pa ako nagkakaroon ng nobya sa buong buhay ko kaya wala akong alam sa mga ganitong bagay. Wika ni Gustan. Napangiti si Lotlot dahil nakita niya ang pagbagsak ng kilay ng binata na animoy na bahag. Inosente ka din pala. Oh, ibig sabihin, nobya mo na ako ha? Unang beses ko lang ding magkaroon ng nobyo. Pero nga pala, kung sakaling uuwi yung tsuhin mo, anong gagawin ko? Tanong ng dalaga.
Ulitin ko pa ba yung sinabi ko sa'yo kanina? Kakausapin ko siya at kapag nagmatigas kakalabanin ko na. Ngayong alam mo na ang buong pagkatao ko. Malamang dahil sa nasaksiyan mo at maliban sa sinasabi mong nobyo mo ko, dapat mo ding sundin kung ano man ang ipag-uutos ko, lalo't para ito sa kaligtasan mo. Naiintindihan mo ba? Teka, wag mo nga akong tinititigan ng ganyan. Hindi ako sanay eh. Uy, ang kulit naman ito. Wika ni Gustan habang tumatabi sa kanya si Lotlot at hinahawakan ang kanyang bisig. Ayon kay Lotlot, lahat daw ng kilabot na nararamdaman niya natakpan ng matinding kilig at kaligayahan. Hindi niya alintana ang peligro sa buhay. Ang laman ng isip niya, masayang buhay habang kasama si Gustan. Habang si Gustan naman ay bagsak pa rin ang muka. Imbis na magkaroon ng katuwang, mas lalo siyang naging problemado. Humaba ang kanilang pag-uusap hanggang sa nakaramdam ng matinding antok si Lotlot. Nakatulog siya sa balikat ni Gustan na hinayaan na lang ng binata hanggang sumapit na ang madaling araw. Nadatna na lang ni Lotlot ang sarili na nasa loob ng kamalig at nakakumot. Narinig niyang may nag-uusap sa labas. Pagsilip ni Lotlot, nakita niya ang isang matandang lalaki. Kausap ito ni Gaston at seryoso ang muka. Kumabog bigla ang dibdib ng dalaga dahil tumingin sa kanya ng masama ang matanda. Marahan itong lumapit at nagwika ng, "Pasalamat ka, Iha. Gusto ka ng pamangkin ko. Tandaan mo dahil alam mo na kung sino kami. Isipin mo na lang na hindi ka na makakalabas sa sitwasyon na to. Sa oras na ipagsabi mo ang tungkol sa amin, mamamatay ka. Kakainin ko ang puso at atay mo. Babalatan ko pa yung mukha mo." Hoy Gustan, ipinapaubaya ko sa iyo ang katahimikan ng angka natin. At wag na wag mo siyang papapasukin ng tahanan. Naiintindihan mo ba ako? Wika ng tsuhi ni Gustan na si Deryo. Wag mo nang sabihin sa akin yun dahil alam ko ang ginagawa ko. At saka wag mong pagbabantaan ang buhay niya. Dahil sa pagkamatay ng magulang ko, kaya ka nagtatago ngayon dito. Ikaw ang dapat mag-ingat. Wag na wag kang gagawa ng kilos na hindi ko magugustuhan dahil tatablahin kita. Pinapaalis kita sa bahay ko pero ayaw mo naman. Pinagbigyan kita, kaya pagbigyan mo ko sa gusto kong mangyari. Wika ni Gustan. Hindi na kumibo si Deryo. Pumasok ito ng tahanan at sinara ang bintana at pintuan. Wag mo na sanang pansinin ang mga sinabi niya. Basta maging alerto lang tayo dahil traidor ang hayop na yon. Kung hindi ko lang kamag-anak, matagal ko nang pinatayan eh. Natatakot siya dahil may tumutugi sa kanya. Nandito siya ngayon sa tahanan dahil alam niyang walang magtatangkang lumapit dito. Pagpapaliwanag ni Gustan. Anong walang magtatangkang lumapit? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lotlot. Ang mga pumatay sa magulang ko din ang tumutugi sa kanya. Lahat ng mga taong yon ay may tangan at may malalim na kaalaman. Kapag narito sa bahay ang tiyuhin ko, protektado siya dahil balot ang lugar ng mga orasyon. Marami ka pang hindi alam sa akin, Lotlot. Isa din akong biyasa at ito ang pinili ko kaysa maging aswang. Lahat ng mga nakita mo sa altar ay gamit ko, maliban na lang sa mga langis, dahil gamit yon ng magulang ko sa pagiging aswang. Sinadya ko talaga na pag-aralan ng karunungan upang maprotektahan ng mga magulang ko. Ngunit nagkataong nasa ibang lugar sila, doon sila napatay. Kaya naman hindi ko na sila naprotektahan. Malamang, meron ka na ding alam sa mga agimat at kaalaman sa mga manggagamot. At mas marami ka pang malalaman sa ngayon dahil ako na ang nobyo mo.
Hindi nakakibo si Lotlot. Maraming katanungan ang nabuo sa kanyang isipan sa mga sinabi ni Gustan. Ang tanging naintindihan niya lamang, manggagamot ito, pero bukod doon ay wala na. Magpasaganon pa man, tumango na lang si Lotlot. Nagmungkahi ang binata na ihahatid ang dalaga sa pag-uwi. Ang sabi naman ni Lotlot ay natatakot siya. Huwag kang matakot dahil nandito ako. At saka, huwag ka na munang pupunta sa bahay. Ako na lang ang pupunta sa inyo. Wika ni Gustan. Di ba ang sabi ko dito lang ako kung nasan ka? Bakit mo ba ako pinapauwi sa amin? Hindi mo ba ako mahal? Tugon ni Lotlot. Huwag kang magsalita ng ganyan. May respeto ako sa mga magulang mo. Idaan natin sa mabuting paraan at hindi mapanghas. Baka isipin ng mga magulang mong tinanan kita. Ayoko madagdagan ng problema, Lotlot. Kaya sige na. Sumunod ka na sa akin at dito tayo sa kabila dadaan. Mungkahi ni Gustan. Walang nagawa si Lotlot kung hindi ang sumang-ayon na lang. Tama naman daw kasi ang iniisip ni Gustan. Talagang mabuting tao ito. May respeto sa kapwa at kanyang mga magulang. Laking pagtataka ng dalaga kung bakit sobrang sukal ng kanilang dinaraanan. Ngunit nakarating kaagad sila sa tapat ng kanilang bahay. Samantalang kung tutuusin, malayo ito at kinakailangan pang sumakay ng habal-habal. Magtatanong pa sana siya kay Gustan, ngunit narinig ng dalaga ang pagtawag ng mga magulang. Naroon ito sa bukana ng kanilang bakuran at kasama si Annabel. Iha, naku maraming salamat at nakauwi ka. Saan ka ba nang galing? Bungad ng tatay ni Lotlot. Paglingon ni Lotlot sa kanyang likuran, wala na doon si Gustan. Bigla na lang itong naglaho. Iba ang dinahilan ni Lotlot. Sa halip, sinabi nitong may pinuntahan lang na isang kaibigan. Kasi tay, hindi ko akalaing gagabihin ako dun eh. Natakot naman akong umuwi kasi sinabi ng kaibigan ko na doon muna ako sa bahay nila magpalipas ng umaga kasi delikado daw po eh. Wika ni Lotlot. Ay nako naman Lotlot, bawas-bawasan mo ang ganyang gawain. Hindi porket hinahayaan ka namin, hindi na kami nag-aalala para sa'yo. Pinuntahan patuloy namin si Annabel para magpatulong. Baka naman iba na ang inaatupag mo ha? Oy anak, ayaw ka pa naming mag-asawa. Wika ng nanay ni Lotlot. Ngumiti na lang ang dalaga at sinabing wag daw magbibiro ng ganon. Sapagkat kung totoo man na nais niya ng mag-asawa, wala namang magagawa ang kanyang magulang. Malaki na po ko, Nay. Oo, pwede naman yung nasa isip nyo pero hindi yun yung pinunta ko kahapon. Ay, talaga naman oh. Kung saan-saan lumilipad po yung laman ng isipan nyo eh. Sige na po, wag na po kayo mag-alala, wala naman pong masamang nangyari sa akin. Kilala nyo po ako, Nay. Kahit ganito po ko, may respeto po ko sa sarili ko at sa inyo. At saka, ngayon lang naman ako gumala palagi nung tumira tayo sa probinsya eh. Sa lungsod, halos hindi nga po ako lumalabas ng bahay eh. Pagdadailan ni Lotlot. Nang mga sandaling ito ay hindi kumikibo si Annabel. Duda ito sa kanyang pinsan. Alam niya kung saan talaga nagpunta si Lotlot. Ilang minuto ang lumipas matapos makapasok ng tahanan. Kakausapin niya sana si Annabel. Ngunit nagpaalam na itong uuwi dahil wala ng tao sa kanilang bahay. Kinagabihan, lumabas ng tahanan si Lotlot. Nilibot niya ang buong paligid hanggang sa makarating malapit sa baybayin. Hinanap niya si Gustan ngunit hindi nagpapakita ang binata. Hanggang sa nakarinig siya ng pagtawa mula sa madilim na bahagi ng lugar. Paggawi niya ng tingin doon, may nakita siyang taong nakatayo. Hindi niya maaninag ang muka.
hanggang sa unti-unti itong papalapit sa kanya. Kumabog ng malakas ang dibdib ng dalaga. Inaasahan niyang si Dario ang taong ito. Ngunit nang tamaan ng liwanag mula sa kanilang bahay, nanlaki ang kanyang mga mata dahil iba ang muka. Matanda na ngunit hindi si Dario. Unti-unting nagbago ang anyo. Biglang umitim ang balat. Dumapa sa lupa na parang palaka. Kitang-kita ni Lotlot ang mga nagbabagang mga mata ng nilalang. Sumigaw ng malakas ang dalaga, ngunit walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. Hindi niya din maigalaw ang katawan. Pinagmasdan niya lang ang aswang na gumagapang papalapit sa kanya. Sa oras na magkamali ka ng galaw, tutumba ka na lang ng kusa. Linti, tiyuhin pa naman kita. Pero nagtawag ka pa ng ibang aswang para patayin si Lotlot. Hoy, kung sino ka man, at kung taga-saan kang kutong lupa ka, bumalik ka na sa inyo at wag na wag ka nang magpapakita uli sa lugar na to. Wika ni Gustan. Nagulat si Lotlot sa presensya ng binata at ganun din ang aswang. Napahinto sa paglapit at kita sa muka ang pagkataranta. Ngunit bigla na lang kumunot ang muka ng aswang. Tumayo at dinuro si Gustan. Ikaw ba ang pamangkin ni Dario? Hoy, hindi ako nakipagkasundo sa kanya. Nagkaroon lang ako ng interes nang marinig kong gusto niyang patayin ng babae. Pero pinipigilan mo ko. Malakas ang loob mo, iho. Wika ng aswang. Mabilis na lumapit si Gustan at sinakal ang elemento. Hindi ako mahilig magbiro. At kapag meron akong sinabi, tinutupad ko. Ngayon, tila ang daloy ng pananalita mo parang wala kang kinakatakutan. Mas maiging mamatay ka na lang. Wika ni Gustan at sinuntok ang mukha ng nilalang. Pagkatama ng suntok ni Gustan, lumuwa ang isang mata ng aswang na parang pinisang kamatis. Hindi nakagalaw ang elemento. Pagbitaw ni Gustan, nangisay ang aswang at kaagad na binawian ng buhay. Saka pa lamang nakakilo si Lotlot. Tumumba sa lupa at hindi na itukod ang mga kamay. Inalalayan naman ito ni Gustan sa pagtayo habang umiiyak. Hindi ka dapat lumalabas ng tahanan. Kamuntikan pa akong mahuli sa pagdating. Ay nako, may iba pang nagkaka-interes sa'yo maliban sa tiyuhin ko. Hindi na sigurado ang kalagayan mo, Lotlot. Lalo pat napatay ko ang isang aswang. Delikado. Siguradong nagsimula na naman tayo ng isa pang malaking problema. Wika ni Gustan at hindi naman na nagsalita pa si Lotlot. Matapos nun, niligpit ni Gustan ang labi ng aswang at sinunog. Pagbalik ng binata sa tahanan ni Lotlot, nakita niyang naroon ito sa beranda. Balisa ang muka at kita ang labis na pag-aalala. Nang makita niya si Gustan ay kaagad niyang pinapasok ito. Subalit umiling ang binata at nakita siya ng tatay ni Lotlot. Iho, pumasok ka sa loob. Naikwento na sa amin ni Lotlot ang patungkol sa inyong dalawa kanina lang. Pumasok ka na sa bakuran at huwag kang mahiya. Mungkahi ng tatay ni Lotlot. Nag-aalangan man si Gustan. Nirespeto niya ang alok ng matanda. Kaagad naman siyang lumapit kay Lotlot at tinanong kung ano ang sinabi niya sa kanyang mga magulang. Ang sabi ko may bisita ako at nahihiya. Yun, sabi ko manliligaw kita. Bakit may problema ba? Hindi ko sinabi yung mga nangyari, no? Lalo na yung kanina. Wika ni Lotlot at hindi na nagsalita pa si Gustan. Hindi magsisinungaling ang dalaga. Alam niya ang mga dapat sabihin.
Kaya naman tinanggap ng maluwag ang binata sa kanilang tahanan. Hindi ba ikaw yung naglalako ng saging? Abay, nililigawan mo daw ang anak ko. Alam mo ba, iho, hindi ko pa nakita si Lotlot na nagkaroon ng kakaibang interes sa isang lalaki. Noon maraming nanliligaw. Iba-iba ang antas ng buhay pero ikaw lang ang sinabi niyang bibisita at pinayagan niyang manligaw. Abay, yung ibang manliligaw ay naiirita siya. Pero ikaw pumayag. O sige na, kausapin mo na yung anak ko, nahihiya ata. Wika ng nanay. Ilang oras silang nag-usap hanggang sa lumalim ang gabi. Dito na nagmungkahi si Gustan na lalabas muna ng bahay para hindi isipin ng mga magulang na mapagsamantala siya. Hanggang umaga, asahan mo kung nasa paligid lang ng bahay. At saka, alisin mo na rin yung takot sa isipan mo. Ang mahalaga, palaban ka at kahit kailan hindi susuko. Sige na, Lotlot. Nandito lang ako sa paligid mag-aabang. Wika ni Gustan. Teka, hindi mo man lang ba ako yayakapin bago ka umalis? Wika ng dalaga. Parang binuhusan ng malamig na tubig sa mga sandaling ito si Gustan. Inangat ni Lotlot ang kanyang mga kamay, habang ang binata naman ay natataranta. Teka, wala namang ganyanan. Ikaw naman, oh. Wika ni Gustan. Bakit ba ayaw mo? Bilisan mo na, kapag hindi mo ginawa, lalabas uli ako ng bahay. Wika ni Lotlot. Walang nagawa si Gustan kung hindi yakapin ang dalaga. Ngunit bigla nitong hinarap ang kanyang muka at nahalikan siya sa pisngi. Para namang napaso ang binata, kagad naglakad palabas ng tahanan. Sumasaglit pa ng tingin kay Lotlot. Kita sa muka ang matinding pagkahiya. Kinabukasan, umugong ang balitang may pinatay na aswang malapit sa lugar. Kalmado lang si Lotlot. Pagsapit ng gabi ay muli niyang nakita si Gustan. Kagaya ng dati, nasa paligid lang ng tahanan nakatambay. Maya-maya lang ay bumaba na ang dalaga. Araw-araw itong ginagawa ng binata. Mas lalong naging malapit sila sa isa't isa. Bukas si Gustan sa pakikipagbiruan kay Lotlot. Malakas ang sense of humor ng dalaga at napipilitang sumabay si Gustan. Mabilis na lumipas ang ilang linggo. Buwan hanggang sa umabot ng 1 taon. Nanatiling payapa ang bahay nila Lotlot. Nakakalabas na rin ang dalaga. Sa araw naroon siya kila Gustan at sa gabi naman ay si Gustan ang naroon sa kanila. Hanggang sa napansin ni Gustan na hindi na umuuwi ang kanyang tiyuhin. Inisip niyang baka hindi na kinaya ng matanda ang paulit-ulit na pagpapaalala ng binata at nagpakalayo-layo na lang ito sa ibang lugar. Ngunit hindi nagpakampante si Gustan. Alam niyang may binabalak na masama ang matanda. Kaya simula noon, bumalik ang paghigpit ni Gustan kay Lotlot. Dating gawi, hindi niya ito pinapalabas ng bahay at siya na lamang ang bibisita. Lalo pat nakarinig siya ng sabay-sabay na panggagambala ng aswang sa iba't ibang panig ng lugar na labis namang ipinagtataka ni Gustan. Ibig sabihin lang, hindi lang ang tiyuhin niya ang naghahasik sa lugar. Kadalasang pinipinsala ay ang mga hayupan, pananakot, at meron pang pagkakataon na may namatay na matanda na dahil sa karaniwang sakit. Mga aswang ang tinuturong salarin ni Gustan. Malakas ang kutob niya dahil ito ang gawain ng kanyang mga magulang noong nabubuhay pa. Ngunit hindi na siya nakialam. Pinagtuunan na lang niya ng pansin ang kalagayan ni Lotlot. Hanggang sa pinunanan ng tatay ni Lotlot si Gustan. Ayon dito, kailan ba sila magpapakasal
dahil napapansin niya ang anak nilang nagpupunta sa bahay ni Gustan. Todo depensa naman ng binata. Kahit nagpupunta ang dalaga ay wala naman siyang ginagawang kakaiba. Kung kasal po siguro, hindi pa ito yung tamang panahon. Naiintindihan ko po kayo. Natural naman po sa mga magulang ang bigyan ng halaga ang kanilang anak. Pero wag po kayong mag-alala. Nasa tamang tao po yung anak nyo at kailanman hindi ko po siya lolokohin. Wika ni Gustan. May tiwala naman ako sa iyo, Iho. Pero iba na ang tingin ng mga tao sa lugar. Baka isipin nilang wala kaming pakialam sa kalagayan ng anak namin. Pero sige, mag-aantay kami kung kailan ka makakapagdesisyon. Huwag kang mag-alala. Kami nang bahala sa kasal. Alam naman namin ang katayuan mo. Ang mahalaga sa amin nagmamahalan kayong dalawa. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang anak ko. Ano mang mangyari sa kanya, malaki ang responsibilidad mo. Pwede mo na rin akong tawaging tatay. Wika ng tatay ni Lotlot. Ang katotohanan, kahit hindi pa man sabihin ng tatay ni Lotlot, ginagampanan na ni Gustan ang higit pa sa responsibilidad. Dahil maging ang kaligtasan ng mga magulang ng dalaga, bit-bit na din ng binata. Magpasaganon pa man, gumaan ang loob ni Gustan dahil hindi tutol sa kanya ang mga magulang ni Lotlot. Ganon din ang dalaga. Ilang araw ang nakalipas. Nagpatuloy ang panggagambala sa lugar. Umabot pa sa punto na kapitbahay pa nila Lotlot ang ginagambala. Panay naman ang abiso ni Lotlot dahil alam niyang nagtitimpi lang si Gustan. Sinabihan niya ang kasintahan na tugisin ang gumagambala sa lugar. Hindi ko alam kung siya lang ba, Lotlot. Malamang may iba pang aswang. Pero ayoko makisali. Hayaan mo silang patayin ng ibang katulad kong may kaalaman. Wika ni Gustan. Hindi naman na nagsalita pa ang dalaga. Sa mga sandaling ito, gabi na at umuwi na ng bahay si Gustan dahil nakalimutan niyang dalhin ang kanyang tangan. Ang tangan ni Gustan ay bao, San Benito at 2 mutya. Nariyan din ang linta at ang saging. Hindi siya nagpaalam kay Lotlot na aalis. Panay ang sipat ng dalaga sa labas ng bahay. Tinatawag si Gustan ngunit hindi ito sumasagot. Kahit noong lumabas siya ng bahay, hindi pa rin lumilitaw si Gustan. Matindi ang pag-aalala ni Lotlot dahil pumasok sa isip niya na baka may nangyaring masama kay Gustan. Napagpasya nitong puntahan ng binata, ngunit gabi na at napakadelikado. Subalit dahil na rin sa pag-aalala, naglakas loob ang dalaga na pumunta doon sa lugar. Ang buong akala niya ay madali ang magiging daanan. Ngunit hindi. Pumasok si Lotlot sa isang masukal na lugar. Ni isang bakas ng daan ay wala siyang nakita. Ilang oras siyang naglakad, ngunit hindi niya makita ang tahanan ni Gustan. Dumako naman tayo kay Gustan. Kakarating niya lang sa bahay ng dalaga. Nagtaka ito kung bakit wala sa beranda si Lotlot. Pumasok siya sa bakuran at tinanong ang mga magulang ni Lotlot kung nasaan ito. Ay, nariyan lang yun kanina. Akala nga namin nasa baybayin na ba, tignan mo na lang baka naroon. Wika ng nanay. Napamura sa isip si Gustan dahil hindi naman lalabas ng bahay si Lotlot, maliban na lang kung kasama siya. Pinuntahan niya ang baybayin. Pagtingin niya sa kamalig ay wala doon ang dalaga. Abot langit na ang kanyang pangamba sa mga sandaling ito. Hindi na maipinta ang itsura ng binata. Natataranta. Tinatawag ang pangalan ni Lotlot ngunit walang sumasagot.
Teka, ano bang gagawin ko? Saan ka ba kasi nagpunta? Ako naman, oh! Samantala, si Lotlot naman ay patuloy lang sa paglalakad. Balisa ang muka, kinakabahan at nangingilid ang luha sa mga mata. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng kaluskos. Mula ito sa kanyang harapan. Nagkukumahog at mabilis na patungo sa kanyang direksyon. Dito na napatigil ang dalaga sa paglalakad. Umupo sa lupa at tinakpan ng tenga. Hanggang sa biglang may tumulak sa kanya at tumumba. Isang napakapangit na nilalang ang bumungad sa kanyang harapan. Katulad nung unang aswang na nakita niya. Nanlilisik ang mga mata. Kitang-kita ang matutulis na ngipin habang tumutulo ang laway na parang asong baliw. Akalain mo nga naman dito ka pa sa teritoryo ko pumunta. Ano bang pumasok sa isipan mo, Iha? Inihatid mo ba ang sarili mo sa akin para mamatay? Walang makakarinig sa'yo kahit anong pagsigaw pa ang gawin mo. Wika ni Deryo. Mabilis na tumayo si Lotlot at tumakbo habang sumisigaw. Hanggang biglang lumundag sa kanyang harapan ng aswang. Umatungal ng malakas si Lotlot at tinawag ang pangalan ni Gustan. Subalit pinagtatawanan lang siya ni Deryo. Hinampas siya ng kalmot. Tinamaan ng dalaga sa magkabilang siko ng harangin niya. Muling natumba sa lupa ang dalaga. Gumapang palayo. Kita sa muka ang pagkataranta. Hinila ni Deryo ang paa ng dalaga at inambahan ng kalmot sa likuran. Ngunit bigla na lang may bumangga sa aswang. Sobrang bilis at tumilapon pa si Deryo. Bumalikwas ang dalaga. Nakitang dalawang aswang na ang nasa harapan. Nagbubuno at nagpagulong-gulong sa lupa. Parang mga asong nag-aaway. Sobrang nakakakilabot kapag papakinggan ang bawat pag-angil. Sumuksok naman sa damuhan si Lotlot at hindi inalis ang tingin sa dalawang aswang. Nagtataka ang dalaga kung bakit ito nangyayari. Hanggang sa bigla na lang natumba ang isa at pinugutan ng ulo. Matapos nun, bigla itong tumingin sa kinaroroonan ni Lotlot. Nagulat ang dalaga. Batid niyang ito na ang katapusan ng kanyang buhay. Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang lalabas ng bahay. Napilitan pa akong gamitin ang pagiging aswang ko na hindi naman dapat. Kailangan kong masundan kung saan ka nagpunta. Wika ng aswang. Nanlaki ang mga mata ni Lotlot nang unti-unting nagbago ang itsura. Si Gustan ang kanyang nasa harapan. Lumapit si Gustan. Si Lotlot naman ay animoy tatakbo na. Huwag kang matakot. Ako to si Gustan. Mabuti at naabutan pa kita. Muling wika ng binata. Teka, bakit naging aswang ka? Wika ni Lotlot. Para namang hindi bago sa iyo ang salitang aswang. Lahi ako ng aswang. At sinabi ko sa iyo, kapag gusto kong gamitin ang pagiging aswang ay pwede. Pero mas lamang sa akin ang pagiging tao. Hindi kita mahanap kung hindi ko gagamitin ang pagiging aswang. Pero huwag kang mag-alala. Yun na ang huling beses mo kong makikita sa anyong aswang. Pero sabihin mo nga sa akin, Lotlot, bakit ka ba umalis ng tahanan? At paano ka nakarating dito? Wika ni Gustan. Kasi dito tayo dumaan dati, 'di ba? Madali tayo nakauwi sa bahay. Nag-aalala ko sa'yo kasi wala ka doon eh. Kaya sinubukan kong puntahan ka. Wika ni Lotlot. Ay nako, may ginamit akong orasyon noon, kaya mabilis tayong nakarating sa inyo.
Para namang hindi mo ko kilala. Maliban sa malalim ang kaalaman ko, isa din akong aswang. Itong kwintas na to, ito ang nagbibigay sa akin ng lakas upang mag-anyong aswang. Matagal ko nang hindi nasusuot. Ngayon lang uli. Pero dahil patay na ang tiyuhin ko, masakit man para sa akin ang lahat pero kailangan ko tong gawin. Ito lang ang tanging paraan para maging ligtas ka. Wika ni Gustan. Habang pauwi ng tahanan, sinabi ni Gustan na kalimutan na lang ang nangyari. Tumango naman ang dalaga at niyakap ang kasintahan. Lumipas ang ilang buwan. Nag-aya na si Gustan na magpakasal. Naibenta niya ang kalahati sa kanilang lupain para maging puhunan at panggasto sa kasal. Ayaw niya kasing isipin ng mga magulang na umaasa ang binata sa kanila. Masaya ang naging pagsasama nila ni Lotlot. Nagkaroon ng anak at isa dito ang nagbahagi ng kwento ng kanyang mga magulang. Pinayagan naman daw siyang ibahagi ang kanilang kwento. Mga kabayan, itinago ang totoong pangalan ng kwento ng mga tauhan para magsilbing proteksyon sa kanila. Naway nagustuhan niyo ang kwento ng Tindero ng Saging.